kanina nga, ang lakas-lakas ng ulan pagising ko. Parang ang sarap matulog ulit. Pero of course, kailangan natin bumangon at magtrabaho. Kaya naman alamin natin ang lagay ng panahon for the rest of the day. Uulan pa ba today? Alamin natin yan kay Amor La Rosa. Good morning, Amor. Yes, good morning Carla, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Mark. Maganda rin umaga sa ating mga kababayan na nanonood ng programa ito. Mr. Perez, kahapon nga po naging ganap na bagyo na itong low pressure air na binabantayan natin. So ngayon po nasaan na po ba itong si Bagyong Kiko? Ano na po bang update natin dito sa pagkilos nito? Amor, patuloy nga tayong nagmamotor sa Bagyong si Kiko at kanina alas 4 ng umaga. Ito ay tinatayang nasa layong 620 kilometers northwest ng Coron, Palawan. Taglay pa rin ni Kiko ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour at inaasahan natin itong patuloy na kikilos sa direksyon northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At kung magpapatuloy nga sa ganung bilis at direksyon ay inaasahan natin na posibleng mamayang gabi tuloy na itong nakalabas na ating air responsibility. Ano naman pong inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes dahil ang start nga po nitong ating Tuesday ay medyo naging maulan po para dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Magpapatuloy po ba ito? Ano ba ang nilalaman ng 5 AM weather forecast natin para sa araw na ito? Patuloy nga po tayong makakaranas ng mga pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa Central Zone, sa may Maropa, dito sa may bandang Western at Central Visayas, sa Northern Mindanao at sa Caraga dahil po sa pinaghalong epekto ng pinag-ibayang habagat dahil sa Bagyong si Kiko, gayon din yung Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, basically good weather po tayo, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon na gabi. Ito pong southwest monsoon natin, do mahina nga po ito po'y nakaka-apekto pa rin, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon. So ano naman po yung dahilan bakit po may mga pag-ulan pa rin dito po sa Visayas at sa Mindanao area? Ito po ba'y naaabot din itong hanging habagat natin? Well, gaya nga ng banggit mo, Amor, yung mahinang hanging habagat ay dito lamang po sa kanlurang bahagi ng Luzon na nakaka-apekto. Subalit, aktibo po ang Intertropical Convergence Zone or ITEZ. At kung mapapansin po natin, ang kaulapan na dulot nito ay umabot hanggang dito sa Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya't inaasahan din po natin yung mga ilang lugar po sa nabanggit na lugar ay makakaranas din ng pag-ulan, gaya dito sa Metro Manila. So ayan nga po, naintindihan na po natin na ang dahilan po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayaan, pati na rin po dyan sa may Mindanao, ay dulot po nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone at ito po ay hanggang ngayon po ay active pa rin na umiiral dito sa ating bansa. At ito naman, Mr. Perez, dahil ito nga si Bagyong Kiko, yung unang bagyo natin ngayong Agosto, meron pa ba kayong panibagong low pressure area o sama ng panahon na namomonitor dito sa ating bansa? At kung sakaling may sumunod na bagyo dito kay Bagyong Kiko, ano ba yung ipapangalan natin dito? Well, sa akin, nakikita po natin na malawak nga ang kaulapan na dulot ng Intertropical Convergence. At bagamat palayo nitong bagyo si Kiko, hindi po natin nirule out na posibleng magkaroon pa ng isang panibagong low pressure area na makaka-apekto sa ating bansa sa mga darating na 2 hanggang 3 araw. At kung magde-development po ito sa isang tropical depression, bibigyan po ito natin ng local name na Labuyo. Ayan po, maraming salamat po Mr. Chris Perez sa ibinahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga paalala para sa ating mga manonood? Well, sa ganito pong panahon na patuloy po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan, meron po tayong mga weather disturbance na nakapaligid sa ating bansa. Ugaliin po maging updated sa mga impormasyon hinggil sa lagay ng ating panahon. Magdala ng mga pananggalang sa ulan, payong at kapote naman para sa mga estudyante at lagi pong makikinig sa mga weather updates na binobroadcast po sa radyo, television at napiprint din po sa mga broadsheet at sa mga tabloid. Lagi po nating tandaan na itong mga impormasyon ito ay magagamit natin sa paghahanda at para po sa mga taong laging handa, ang mga sakunay walang panama. Ayan nga po at natunghay natin si Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update mamaya. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa.